Narito ang mga balita sa araw na ito. 175 patay kada taon sa Europe dahil sa init. Inihayag ng World Health Organization o WHO noong Huwebes na nasa 175,000 na tao ang namamatay kada taon sa Europe dahil sa init, kung saan tumataas ang temperatura ng mas mabilis kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Ayon sa WHO, mula sa humigit kumulang na 489,000 na pagkamatay na nauugnay sa init na naitala bawat taon mula 2000 hanggang 2019, 36% o average na 176,040 na pagkamatay ang nagmumula sa rehiyon ng Europe. Binubuo ng 53 bansa ang European region ng WHO, kabilang ang ilang mga bansa sa Central Asia. Inihayag din ng WHO na tumaas ng 30% ang pagkamatay kaugnay ng init sa rehiyon sa nakalipas na 2 dekada. Ayon pa sa organisasyon, inaasahan na tataas ng husto ang bilang ng mga pagkamatay kaugnay ng init sa mga susunod na taon dahil sa global warming. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Taas sahod para sa mga government workers, PBBM. Naglabas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng isang executive order para taasan ng sahod at mabigyan ng karagdagang allowance ang mga manggagawang nagtatrabaho sa pamahalaan. Nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa kapangyarihan ng Pangulo ang Executive Order No. 64 noong Agosto 2024. Kinumpirma ng palasyo na agaran ng bisa nito pagkatapos mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagan na may malawak na sirkulasyon. Given the prevailing economic circumstances, including the erosion of purchasing power due to inflation, there is a need to update the salaries and benefits of government personnel in order to maintain a competent, committed, agile, and healthy workforce, thereby promoting social justice, integrity, efficiency, accountability, and excellence, and ultimately translating to increased productivity and higher quality public service. Saad ng Presidente. Nakapaloob sa nasabing kautusan na ang huling pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa gobyerno ay noong 2023 nang mag-expire ang ika-4 at huling tranche ng binagong salary schedule sa ilalim ng Salary Standardization Law ng 2019. Yung 70 billion po para sa adjustment na yan ng first tranche at saka second tranche for next year. Kasi gusto po natin simulan na this year yung first tranche ng ating salary increase. So it's 2024. Usually po kasi 4 years yan eh. 2024, 2025, 2026, and 2027. So yan po yung, of course yung 2026 level, wala pa po dun sa budget natin nung 2025. So yun po, 4 tranches hanggang 2027. And as of now po, we are perfecting the executive order po and we are hoping po for the issuance of the executive order soon po. Next year po natin siya i-implement na nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Driver's license ni Justin Timberlake sinuspinde. Pinanindigan ng pop star na si Justin Timberlake ang not guilty plea sa kasong drunk driving matapos siyang maaresto sa Sag Harbor, New York noong Hunyo, kung saan namataan siya ng isang pulis na hindi sumunod sa stop sign at lumihis ng linya. Sinuspindi ni Sag Harbor Village Justice Carl Iris ang pribilehiyo ni Timberlake na magmaneho sa New York hanggang sa kanyang susunod na pagdinig sa korte sa Agosto 9. Ginanap ang pagdinig sa isang virtual setting dahil nasa Europe si Timberlake para sa kanyang world tour upang suportahan ang kanyang pinakabagong album na Everything I Thought It Was. Noong Hulyo, sinabi ng abogado ni Timberlake na si Edward Burke na hindi lasing ang singer habang nagmamaneho at hindi siya dapat maaresto. Naaresto ang 43 anyos na singer noong Hunyo 18 sa bayan ng Sag Harbor sa Long Island habang siya ay nagmamaneho ng isang gray BMW 2025. Sinabi naman ni Timberlake sa pulis na nakainom siya ng isang martini bago magmaneho at tumangging kumuha ng breathalyzer test. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.